Delikado ba sa fistula ko yung namuong dugo na nakabara sa ugat ng fistula ko? So, another question mula sa ating follower from Big Daddy. So, sagutin natin yan. The answer is yes. Hi everyone, my name is JM, isang dialysis nurse from the National Kidney and Transplant Institute. Welcome sa panibagong session ng aking info vlog. And for today's info vlog, sagutin natin kung ano nga ba yung mga posibleng maging seryosong problema o komplikasyon na maaaring maidulot sa pagkakaroon ng pagbabara sa AV fistula. Ang AV fistula ay isa sa mga access na ginagamit ng pasyente na kailangan sumailalim sa dialysis. Kapag ang access o ang AV fistula ay nagkaroon ng pamumuo ng dugo, ay maaari itong bumara at humina ang daloy ng dugo papunta sa fistula at maaari itong masira at worst case ay mamatay. Kapag namatay ang access o ang fistula ng pasyente, magkakaroon ito ng seryosong problema sa kanyang dialysis treatment. Dahil alam naman natin o nabanggit ko sa mga nakaraang video ko na ang AV fistula, AV graft, IJ catheter, femoral catheter ay ang ilan sa mga klase ng access na ginagamit ng pasyente na kailangan sumailalim sa dialysis. Sa pagkasira ng access na ito, maaari itong mag-cause ng delay or worst case, hindi pa ma-dialysis ang pasyente. Bukod sa pagkakaroon ng delay na dialysis treatment, mayroong 4 na seryoso o delikadong komplikasyon ang maaaring mangyari sa pasyente kapag hindi ito naagapan. Ang mga namuong dugo ay maaaring maglakbay sa sistema ng ating katawan at bumara sa mga maliliit na ugat sa ating katawan, partikular na sa utak. So pag ito ay napunta o bumara sa utak, ang pasyente ay maaaring magkaroon ng stroke o yung tinatawag nating cerebrovascular accident. Ang tawag dito ay infarct dahil nagbara ito sa maliliit na ugat. So ito ay isang delikadong komplikasyon din. Pangalawa, maaari ring pumunta ang mga namuong dugo papunta sa ating baga at ito ay tinatawag na pulmonary embolism. Ang pulmonary embolism ay isang life-threatening complication kung saan nangangailangan nito ng agarang solusyon o agarang lunas dahil kapag hindi ay maaari itong ikamatay ng ating pasyente. Ang pangatlo ay maaari ring pumunta ang mga maliliit na namuong dugo sa pinakamalalalim na ugat sa ating mga binti. Ito ay tinatawag nating deep vein thrombosis. Karaniwan sa mga senyales nito ay pamumula, mainit kapag hinawakan natin yung paa at syempre namamaga ito at masakit ito. Ito rin ay nangangailangan ng agarang solusyon sapagkat hindi nagkakaroon ng maayos na daloy ng dugo papunta doon sa parte ng ating mga paa na maaaring maging sanhi upang mamatay ang mga tissues doon at pwedeng itong mauwi sa amputation. Panghuli ay ang tinatawag na ischemia o Steele syndrome. Ang Steele syndrome ay isang komplikasyon kung saan nagkakaroon ng pag-aagawan sa blood flow o di naman kaya ay nadadivert ang blood flow mula sa paa, kamay papunta sa AV fistula. Karaniwan sa mga sintomas o senyales na maaaring maramdaman ng pasyente na may Steele syndrome ay panlalamig ng affected area, pakiramdam na parang tinutusok-tusok, panghihina. Kapag nakaranas nito ay agad na kumonsulta sa inyong vascular surgery upang ma-assess at ma-evaluate ang inyong AV fistula. Samantala, kung ikaw ay may AV fistula hanggat maaari, ay iwasan ang paglalagay o ang pagsusuot ng relo, alahas o anumang jewelry kung saan nakalagay ang inyong AV fistula. Iwasan ding ipambuhat ang inyong fistula na mahihigit sa 5 kilo upang maiwasan ang pagkasira o ang paghina ng blood flow dito. Iwasan din ang pagpapakuha ng BP upang hindi ito mamatay. At syempre, hindi rin pwedeng kuhanan ng laboratory kung saan nandoon yung location ng AV fistula. That's it for today. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Thank you so much. Once again, this is JM,
your dialysis nurse. Bye!